Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong ikalawang gabi na simbang gabi? Kababasa po lang naman natin ng genealogy. Sa totoo lang po, akala ko English ang bisa natin ngayon, Tagalog pala. So, ano ang kahalagahan ng pinagmunang lahi ng ating mananakop, ng ating Panginoong Una po, it is the fulfillment of prophecy. The genealogy emphasizes that Jesus is a direct descendant of Abraham and David, fulfilling the Old Testament prophecies regarding the Messiah. So natupad po na ang Messiah ay magmumula sa lahi ni Abraham at ni Haring David. Pangalawa, ang kagandahan na ating binasa kung saan nagmula ang lahi ni Jesus, it is an inclusion of diverse figures. Hindi lang siya mula sa mga kay Abraham, sa Haring David, kasama si Rahab. And you know what? Who Rahab was in the Old Testament? She was a prostitute. So this highlights the universal nature of Jesus' mission, suggesting that the gospel is for all people, regardless of their background or past. Kaya sa buhay man natin, may mga kamag-anak tayong magaganda ang buhay, may mga iba namang naliligaw ng landas. Kaya napagandang paaala-ala sa ating lahat. At itong ating ipinagdiriwang, nasa loob pa rin tayo ng Adbyento. Ang Adbyento ay isang reminder. It reminds us we need a Savior. Tingnan niyo po yung katabi niyo, baka yan na po ang Savior ninyo. Nababayaran na ang inyong mga utang. Kaya tanungin mo, ikaw na ba? Yan ano, di ba ang ganda? Okay, alam niyo po sa Syria, ito po ay pinamunuan ng isang pamilyang oppressive. Kaya yung si Saad ngayon ay umalis na at nasa Russia na. Alam niyo po kung sino ang namamahala ngayon sa Syria? Yung mga naturingang rebelde. Ang mga tao sa Gaza, within Palestinian territory, is still looking for a savior. Itong maganda, pangatlo. Pwede pong tingnan niyo yung katabi niyo, asawa niyo ba o malapit sa inyo? Pakisabi nga, kumusta love life mo? Ano na, alaala ko talaga last year. Ganito yung last year. Nasira ang Katniel. Tapos ngayon, kahihiwalay lang. Itong si Maris Racal kay Rico Blanco, tama ninyo, di ba? May mamaya kay Anthony Jennings na siya, na girlfriend niya naman si Jam Villanueva. Grabe, no? Mukhang wala talagang forever sa love life. Ewan ko lang, ano? Pero walang halong biro, eto pa. O, dati-dati unity team. Ngayon disunity na. Grabe. O, di ba magandang paalaala? Pero kagandahan, last Sunday, magandang reminder, Gaudete Sunday, rejoice. Pakisabi sa katabi mo, rejoice, no? Sa kabila ng mga pagsubok, magdiwang, magsaya, may pag-asa. Amen? Yun ang kagandahan. Kaya tayo magdinilay-nilay dito sa Advent wreath at sa tatlong kandila na ating nasindihan na. So ngayon, ano naman yung Advent wreath? Napakaganda po ng pakahulugan. Una, ang Advent wreath, the wreath as a whole, is meant to remind us of the immortality of the souls. Kaya pinahan nyo lang po yung katabi nyo, may kaluluwa ba yan? Ba naman, no? Ang kaluluwa ay for... Excuse me po. Tunay, sabi po kasi, naimbitahan kami. Dinagay kami sa isang room na lamig-lamig. Kaya ito po ang resulta. At ang binigay na tubig, malamig din.
Parang ayaw ako pagsermonin. Pero walang halong biro. Ang kaluluwa, ibig sabihin, meant forever. Amen? Pangalawa, the rite reminds us of God's promise of everlasting life to us through Christ. Mayroong everlasting life through Jesus Christ our Savior. Ito po yung pinagdiriwang natin ngayon. Kaya nga, as we celebrate with intensity in this 9 Novena Masses, in this season of Advent, as we prepare for the birthday of Jesus, it reminds us immortality of our souls, and there is everlasting life through Christ. Kaya napakaganda. Ngayon, magdiwang, magsaya. Maski ganito ang boses ng pare, dapat magsaya ang pare, di ba? Nakaka-stress pero okay lang po. So, our soul is immortal, and there is everlasting life through Christ. Kaya yung unang sinindihan nating kandila ay kandila ng hope, ng pag-asa. That was December 1st. Nawa manatiling may liwanag at nagliliwanag ang kandila ng ating pag-asa. Pangalawa, sinindihan natin ang kandila ng kapayapaan. Nawa patuloy na lumiwanag ang kandila ng kapayapaan. Atong December 8, kapistahan ng Solemnity of the Immaculate Conception. Pero ang pinagdiwang natin ay Second Sunday of Advent. Salamat po, dumating na. Ito na po ang warm water. Thank you, Sister Michelle. At yung kapayapaan po ay napakahalaga. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mapayapa ba? Mukha naman, di ba? Oo. Okay na may kapayapaan, wag lang yung rest and peace, ha? Tama na yung hanggang kapayapaan. At ang kapayapaan ay ito para sa akin. I personally define peace as three things: to be filled with, to be surrounded by, and to be immersed in. Ang kapayapaan ay yung napupuno, napapalibutan, at nailulublob. Saan? In the presence of God. In the presence of Jesus. In the presence of the Holy Spirit. Kung ito ang kapayapaan, tayo ay napupuno, napapalibutan, at nailulublob ng presensya ng Diyos. May problema pa ba sa mundo? Wala na. Yan ang ating minimithi. Matanggap ang handog na kapayapaan ni Kristo. At panghuli, kaya gustong-gusto ko rin ito. Nakita ninyo yung pink chosabol ng Sintampari ay rosas. Kasi ito ang candle of joy. That was 2 days ago, December 15. Nawa patuloy na magliwanag ang kandila ng kasiyahan. Gaudete, rejoice. Saint Paul gave us an excellent tips how to become joyful. Pakitapik naman ang katabi, sabihin mo, be joyful naman. Ngumiti ka naman. Ayan, no? Rejoice. Ano ang sabi ni Saint Paul? In 1 Thessalonians 5 verses 16 to 24. Isa buhay po natin to, isa puso, isa isip, isa buhay. Do we want to be joyful? Number 1. Eh di kung gusto maging masaya, ay di magsaya ka always. Amen? There is that mind conditioning in psychology which is called act as if. Maski malungkot ka, maski iniwan ka, maski yung mahal mo, may mahal na iba, pakita mong act as if. O di ba? Masaya ka. O dito, rejoice always. Amen? Pangalawa, give thanks in all circumstances. Ano man ang sitwasyon natin, lagi tayong magpasalamat. Sampulan nyo nga yung katabi nyo. Pakisabi nga, thank you for your presence. Yan. Salamat, buhay ka pa. Salamat, buhay din ako. Di ba? Lagi magpasalamat. Pangatlo, reject every kind of evil. Ang taong hindi masaya kasi tinatanggap ang kasamaan.
Let's reject evil. We should not permit evil in our life. Alam mong masama ito, wag na, tama na, hanggang dyan na lang. At pang-apat, pray unceasingly. Kaya malaki ang magagawa ng panalangin. And then, St. Paul concluded, this is the will of God for you. Napakaganda. Ano daw ang kagustuhan ng Diyos? Lagi kang masaya. Lagi akong masaya. Lagi tayong masaya. Amen. Rejoice always. So with that, we complete. Siyempre, may isang kandila pa. Kaya yan sa December 22, the candle of love. But we will not touch on that anymore. Suffice it to say, the most magical word in the world is love. And Jesus commanded us how to love. So with that, kumpleto ang ating Advent wreath at ang ating 4 candles. So what is the challenge? Very sorry for that. Ito yung kinakatakutan ko. It happened. So be a Eucharistic person. That's why we have masses. Nawa, we imbibe the traits of the Messiah. Give our life. Be a missionary. Be an evangelizer. Ito ang hamon. Maski ganito na ang nararamdaman, we have to wake up and do what is expected of us. And finally, actually last night I was thinking of looking for a substitute. But today, our class celebrates our 36th priestly anniversary. Kaya tatlo po kami na nandito sa Christ the King. Even though Bishop Pabs already in Mindoro and Padre Yoyo. So, Bishop Pabs still teaching here. Padre Yoyo is also teaching here and I'm here. Kindly pray for us as we continually serve our Savior. Masaya po ako na naka-36 na kami. We were 12 when we were ordained. Labindalwa po kami. Hanggang ngayon, 12 pa rin kami. With a twist. Yung isa po, naging member na ng Eastern Orthodox Rite. Ibig sabihin, pare pa rin siya ng Eastern Catholic Church. Orthodox lang nga. Kaya, ito ang aming buhay, ito ang ating buhay. At ngayong araw na ito, in our family, we also remember our dad. Today is his 23rd death anniversary. Every time I celebrate my priestly anniversary, we also celebrate our dad's death anniversary. Palibagong paalaala o palaging paalaala. Sa buhay, may saya, may lungkot, but don't forget to rejoice always. Amen? Feel mo. Gets mo. Gawin mo. Papurihin natin ang Panginoon.